Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon po, ang pag-uusapan natin ay tungkol po sa slap suit. Kasi po meron nagpapaliwanag ngayon dito sa social media na kung saan akala mo alam na alam kung anong ibig sabihin ng slap suit or kung para saan ba yung slap suit. Meron pa nga abogado na nasampahan ng kung ano-anong mga kaso at ang pinalalabas niya ay mga slap suit lang daw itong mga sinampa sa kanya. Ngayon ito, pag-uusapan po natin dito kasama si Fiscal EJ. So, shout out po kay Fiscal EJ. Hiramin ko po yung video nyo para po mas maintindihan po ng mga nanonood po sa atin kung ano po ibig sabihin ng slap suit. So, bago po natin simulan yung topic na to, kung di pa kayo nakasubscribe sa channel na to, baka pwede naman makalambing sa inyo, pakipindot mo po yung subscribe button at the same time, pakilike na rin yung video. Wala naman pong bayad dyan. So ito po, pag-usapan po natin kung ano po yung slap suit at saka buti na lang po ito, nandito si Fiscal EJ para po may paliwanag sa atin kung ano ba talaga yung slap suit. So ito para to sa mga nagmamarunong tungkol sa slap suit na wala namang alam. So pakinggan mo si Fiscal EJ. May nagsasabi, and I'm 100% sure, hindi ko ito estudyante, na hindi lang daw sa environmental cases nag-a-apply ang slap o slap suit dito sa Pilipinas. Buti lang hindi estudyante to ni Fiscal EJ kasi nakakahiya naman kung estudyante to ni Fiscal EJ at ganito ang mga inilalabas niyang mga kaalaman tungkol sa slap suit. So maganda na hanggang ngayon kumbaga may tuwid kagad nito ni Fiscal EJ. Buti na lang talaga at hindi niya to naging estudyante kasi malamang bagsak to sa kanya. Ang reference niya ay si ChatGPT. Parang kilala ko na yan kung sino yung tinutukoy nito ni Fiscal EJ na kanyang sources is si ChatGPT. Kasi meron ako na content dito, 2 beses ko na siyang napapansin na si ChatGPT yung kanyang resources, sumasablay siya. Kasi nga, masyadong dependable siya kay ChatGPT na, kasi sa bagay, sinabi naman kasi nung kanyang sinusundan na unlimited yung knowledge daw ni ChatGPT dahil matalino daw po ito. So siguro dahil sinundan niya yung sinabi nung kanyang amo, ayun, naging reliable siya kay ChatGPT. So kung ano yung mga pinagsasabi niya. But I'm sorry to say, maling-mali itong sinabi niya. Bakit ko nasabing mali? By the way, ang reference ko ay hindi si ChatGPT ha. Huwag kayong masyadong magpapaniwala sa mga sagot na ibinibigay ni ChatGPT. Lalo na... So yun, dun sa hindi estudyante na tinutukoy dito ni Fiscal EJ, huwag ka raw masyadong mag-rely kay ChatGPT dahil hindi siya 100% reliable. So, ayan, makinig ka sa mas nakakaalam, huwag kang magmarunong. Pag may kaso o may mga kaso kayong hinaharap o haharapin, hindi po advisable na gagamitin yung reference si ChatGPT for legal information or legal advice. Why am I pointing this out? Kasi nga naman, totoo naman, si ChatGPT, hindi ka mabibigyan ng legal advice niyan. Hindi ka niyan mabibigyan ng legal reasoning. Ang ibibigay lang naman niya, kung ano yung naka-input sa kanya. Halimbawa, magtatanong ko sa kanya, siyempre, kung ano lang yung naka-input na sagot sa kanya, doon na siya magre-rely. Wala itong judgment sa kanya. Basta sa kanya, tumugma doon sa hinahanap nung nagtatanong sa kanya, yun lang ibibigay niya sagot. Unlike talaga sa legal expert, lalo na kung usaping legal, usaping batas, siyempre doon tayo sa legal expert, mabibigyan ka ng legal advice na makatutulong sa'yo, yung 100% makatutulong sa'yo. So, wag na wag pong magre-rely ng bonggang-bonggang mag-rely kay ChatGPT at lalo ka siguro mababaon sa putik. Si ChatGPT na mismo ang nag-warning na he may give you inaccurate information and that it is not intended to give advice. Siguro yung mahilig gumamit ng ChatGPT na to na tinutukoy nito ni Fiscal EJ,
at nung tinutukoy ko rin na nai-content ko na, hindi niya siguro nababasa to na nagwa-warning si ChatGPT na hindi siya accurate. So siguro, sabi natin talagang mahina. Kasi doon pa lang hindi niya naiintindihan. What more kung usaping legal pa yung pag-uusapan. Now, let's hear straight from the horse's mouth his claim na hindi lang sa environmental cases nag-a-apply ang SLAP. We are talking Sino kaya tong horse's mouth na sinasabi nito ni Fiscal EJ? Totoo kaya nga horse's mouth kaya to? about SLAP dito sa Pilipinas ha, hindi SLAP sa US. Wala tayong pakialam sa SLAP ng ibang bansa. Ito po ang sinabi niya. A slap suit. Kilala ko to eh. Si Kamatis yan eh. Si Kamatis na mahilig sa Red Horse daw. Pambira. Walang kadala-dala tong tao na to. Alam niyo po, ito, ilang beses ko na po na-content to si Kamatis na gumamit ng ChatGPT, di ba? So, doon pa lang, hindi na siya nadala. Na nagbigay siya ng question kay ChatGPT, pagkatapos inilaglag din siya. Nabilib na bilib siya nung una, pagdating sa dulo, inilaglag din si ChatGPT. Ngayon, ito pa rin ang gagamitin yung reasoning niya, si ChatGPT. Pambihirang Kamatis to. Huh? Pero pakinggan natin. Which stands for Strategic Lawsuit Against Public Participation, is a legal action that is typically filed by a powerful individual or organization against individuals or groups expressing their opinions or participating in public debates on matters of public concern. Hindi lang environment. Teka. May advance debunk. May advance debunk tayo, guys. Sino? Yung fiscal ulit. May advance debunk daw siya, yung fiscal daw ulit. Tapos tatawa siya ng ganyan para maging kapanipaniwala sa mga zombie niya na siya ay nakapag-debunk ng isang fiscal. Ikaw maniniwala ka, madidebunk mo ang isang fiscal? Ikaw na hindi nakakaintindi ng binabasa mo? Paano ka makakadebunk ng isang fiscal? Siguro abogado pwede mo madebunk. Pero fiscal, malabong madebunk mo ang isang fiscal. Lalo na sa usaping legal na ganyan. ChatGPT ang ganyang ginamit na reference tungkol sa slap suit. Hindi nga niya naintindihan kung itong definition na binigay ni ChatGPT tungkol sa slap suit, kung kayo ba ito applicable na bansa. Diba? Ito paliliwanag ni Fiscal EJ kung ano ba yung dapat talaga. The lawsuits may allege defamation. Ay, sabi na wala daw, di nag-work sa defamation. Ay, mga taga-Japan, may na-debunk na naman tayo. Not my prof. Eto, advanced debunk. Sabi daw sa environment, Ang laking katangahan niya, nasabihin mo, makadebunk ka ng isang fiscal, kung maka-hooray ka dyan, makasigaw-sigaw ka, nakadebunk, para kang nanalo sa loto. Sa bagay, mapapaniwala mo naman dito yung mga kasombi mo na ikaw ay makakadebunk ng isang fiscal. Diba? Napakalabo mangyari yun. Tuloy. lang daw. Eto. The lawsuits may allege defamation, libel, or other legal claims. But their real intent is to discourage public participation in stifle free speech. May na-debunk na naman! Piskal pa at attorney. Abogado raw, tsaka fiscal na debunk niya. Sino kayang abogado tong sinasabi niya na debunk niya? At sino kaya tong fiscal? So, tuloy po natin uli. Ano sabi? May umepal? Ano sabi? Walang slap suit sa libel cases. May nag-comment sa kanya, wala raw slap suit sa libel cases. Pero tingnan mo reaksyon niya. Hindi niya naintindihan yung nabasa niyang comment na walang slap suit sa libel case.
Debunked! Since this person, who is definitely not my student, masyado Buti na lang talaga, hindi naging estudyante ito ni Fiscal EJ. Kasi ang laking kahihiyan kung meron kang ganyang estudyante. siyang dependent kay ChatGPT for legal information. For the sake of argument, let us assume na reliable itong si ChatGPT. Tinanong ko mismo si ChatGPT kung sino ang mas kapani-paniwala. Siya ba, meaning si ChatGPT ba, o ang isang abogado or legal professional? Ito po ang sagot ni ChatGPT. A lawyer is more reliable for providing accurate and tailored legal advice. While I can offer general information and guidance, I lack the ability to understand the specifics of individual cases and legal nuances. For precise and trustworthy legal assistance, consulting with a qualified attorney is essential. So, naghanap ako ngayon ng isang qualified na abogado dito sa YouTube. Teka lang, Fiscal, bakit naman qualified na abogado sa YouTube yung hinanap mo? Bakit qualified lang? Hindi ba pwedeng magaling na abogado sa YouTube? Bakit qualified lang? Kasi pag sinabi mong qualified lang, parang sumampa lang. Parang 75% lang yung naging grades, nakasampa lang. Diba? Para sinabi mong qualified lang. Mas maganda sana kung sinabi niyang magaling na abogado. Yung medyo maganda pa yung maganda pa yung datingan eh. Pero pag feeling ko parang pag sinabihan ka lang ng qualified ka lang, is parang nasa average ka lang. So sino kaya tong abogadong tinutukoy nito ni Fiscal EJ? Regarding this issue, kung nag-a-apply lang ba ang SLAP sa environmental cases? Ito po ang sabi ng isang abogado. Dito sa Pilipinas, Naku, kilala ko to, magaling tong abogadong to, bakit average lang? Bakit qualified lang? Pero siguro dati siguro magaling na abogado to. Pero ngayon, hindi ko lang sigurado kung magaling na abogado pa rin to. Baka tama lang siguro yung sinabi ni Fiscal EJ na qualified lang. Anyway, ito yung sinasabihan siguro ni Kamatis na na-debunk niyang abogado. Kasi ito ipaliliwanag ng abogadong ito kung ano ibig sabihin ng slap suit. So pakinggan po natin. alam niyo po, ang SLAP ay applicable lang dito sa environmental laws, no? Yun na, sa kasamang palad, no? Limitado siya doon sa environmental laws. Kamatis, pakinggan mo tong abogadong to. Ito ang magdidebunk sa'yo. Sabihin mo sa akin ngayon, sabihin mo sa amin ngayon, kung sino yung mas magaling sa inyo nitong abogado na to o ikaw. Kasi ito, paliliwanag sa'yo ang ibig sabihin ng slap suit. Sabi niya dito, no? Strategic lawsuit against participation. SLAP refers to an action whether civil, criminal, or administrative brought against any person, institution, or any government agency or local government unit or its officials with the intent to harass, vex, exert undue pressure, or stifle any legal recourse that such person, institution, or government agency has taken or may take in the enforcement of environmental laws. Yun lang, sad. No? Environmental laws, protection of environment, or assertion of environmental rights lang. So itong itong SLAP law natin dito sa Pilipinas, sobrang limitado lang doon sa environmental laws. Hindi natin pwedeng gamitin. Ano, Kamatis? Narinig mo yung sinabi nitong qualified lawyer sa YouTube kung ano yung sinabi tungkol sa slap suit. Siguro naman mas naintindihan mo na. So siguro ito siguro sinasabi mo na debunk mo siya. Para imposible naman ma-debunk mo itong taong to, itong abogadong to na qualified lawyer sa YouTube, na-debunk mo. 'Di ba? Si Fiscal EJ pa ma-debunk mo. Siguro itong level ng abogado na to, itong nagpapaliwanag na to, baka ma-debunk mo pa to. Pero si Fiscal EJ, medyo kailangan mo siguro magising-gising, baka medyo yung diwa mo medyo lumalangoy pa sa kawalan para masabi mong na-debunk mo yung isang fiscal.
niyan, like for example, in cases where finailan tayo ng libel dahil gumawa tayo ng product review, finailan tayo ng libel dahil nagsabi tayo ng totoo, ano ho, na makakatulong sa ibang tao. Ngayon, yung mga hindi pa familiar sa SLAP na yan, ano po, sana po aralin nyo rin at maging familiar kayo. Sana. Oh, narinig mo, Kamatis? Aralin mo daw ang ibig sabihin ng slap suit. Parang hindi ka magmukhang tanga raw diyan sa kapapaliwanag mo sa slap suit at ang gagamitin mong reference si ChatGPT. So makinig ka rito sa abogadong to. Qualified to sa YouTube ha. Qualified lawyer sa YouTube. Lahat ng mga tao maging familiar na pwedeng magkaroon tayo ng SLAP law dito para yung mga mambabatas natin ma-recognize na kailangan natin yung SLAP law na yan. Yung SLAP law na yan, no, o anti-SLAP law, matagal na ho yan sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas lang wala at dito sa Pilipinas sa environmental. So naintindihan mo na, Kamatis. So paano mo madidebunk yung ganitong klaseng lawyer na qualified lawyer sa YouTube? Paano mo madidebunk yan? So, paano ka makakadebunk ng isang piskal kung gantong qualified lawyer ng YouTube, hindi mo madedebunk? So, medyo gising-gising na, Kamatis. Cases lang naroroon. So, sana no, magkaroon tayo ng isang SLAP law na generic in application. So, dito, malinaw na malabo debunk ng isang piskal itong si Kamatis. Unang-una, piskal na po ang magsasabi kung mayroong bang probable cause yung isinampang kaso. So, mas mataas ang level niyan compare sa mga lawyer. At the same time, matagal po ang pinag-aralan niyan, matagal po kailang naging karanasan tungkol dyan sa mga batas-batas natin para ma-appoint siyang bilang piskal. So, napakalabong madebunk mo ang isang piskal pagdating sa usaping legal. Lalo na kung definition lang naman ang iyong pag-uusapan or lalo na kung reasoning. Medyo malabo. So, abangan po natin kung itong si Kamatis magre-rebut pa tungkol dito sa SLAP suit. So, maraming salamat po.